Good evening, friends. Once again, we are here in our live stream sa programa natin na Ecclesias Catholis est Ecclesia Veritas. The Catholic Church is the one true church. Muli, nandito na naman si Brad Alvin Gitamondok, Chief Roman Catholic Apologist, the only one bishop delegated from the Catholic Church here in the Philippines. At ngayon, ang pag-usapan natin, huwag sana kayong magsawa about the true church. Ano ba talaga ang tunay na iglesia, ang tunay na samahan, ang tunay na relihiyon na itinatag ng ating Panginoong Kristo o tinatag ng Diyos dito sa sanlibutan para sa ikaliligtas ng tao. Diyan ang aalamin natin. Is Judaism the one true church? Is Islam or the Muslim ang tunay na mga tao ng Diyos na itinatag ng Diyos, sabi ng mga Muslim na si Allah? Or the Christian religion, specifically the Roman Catholic Church, or the Protestant religion, mga Protestante na more than 50,000 religious denominations ngayon, or even the 7 world religions like Confucianism, Taoism, Hinduism, and other world religions. Dito nga natin ngayon sa episode na ito malalaman kung ano talaga ang tunay na itinatag ng Diyos dito sa sanlibutan upang tayo ay maligtas. Meron talagang isang reliyon, meron talagang isang samahan o isang iglesia na itinatag ng Diyos para sa kaligtas ng mga tao. Dito sa banal na kasulatan, salita ng Diyos, ang Diyos ang ating pakikinggan sa kanyang sinasabi, sa kanyang salita dito sa nakasulat sa Biblia. Dito sa Salmo 127 talatang 1, ganito ang ating matutunghayan. Psalms chapter 127 verse 1. Kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Salmo 127, talatang 1. Talatang 2, walang kabuluhan ang pagising ng maaga at pagtulog na gabing-gabi na sa pagtatrabaho upang may makain. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila'y natutulog. Ayan ang sinasabi ng talata sa Salmo 127, talatang 1 hanggang 2. Kung basahin natin sa Douay Rhymes, the Holy Bible, English version, Catholic version, sa Psalms chapter 127, Salmo 127, the same verse, talatang 1. Let us read the scriptures. In the Catholic Douay Rhymes version, unless the Lord build the house, they labor in vain that build it. Unless the Lord keep the city, He watches in vain that keepeth it. Verse 2, it is vain for you to rise before light. Rise ye after you have sitten, you that eat the bread of sorrow. Psalms chapter 127, verse 1 and 2. Napakaliwanag dito. Kung hindi ang Diyos nagtayo ng bahay, ng iglesia, ng samahan, ng reliyon, hindi maliligtas sapagkat walang kabuluhan. Pag walang kabuluhan, it doesn't matter at all. Meaning it has no it cannot save us. It cannot give us benefit here in this world, in this earth, or even in the next life. Yan ang napakaliwanag ni sinasabi ng talata sa Salmo 127, salita ng Diyos, Tagalog version, at English King Douay Rhymes version on that verse, Psalms chapter 127, verse 1. Now in Jeremiah, according to the prophet Jeremiah, again in the Old Testament, Jeremiah chapter 12. Let us read again the Bible. Basahin natin ulit ang Biblia para ang salita ng Diyos mapakinggan natin at maliwanagan tayo. Direkta talaga nakasulat, letra por letra, kung ano talaga ang sabi ng Diyos ukol sa kanyang tunay na samahan o tunay na iglesia o tunay na reliyon. Jeremias 12:15 hanggang 17 ating babasahin. Sinabi pa ng Panginoon, ito ang gagawin ko sa lahat ng masasamang bansa sa palibot ng Israel na sumira ng lupaing binigay ko sa mga mamayan ko
Papalalayasin ko sila sa lupain nila katulad ng pagpapalayas ko sa mga taga-Huda sa lupain nito. Pero sa bandang huli, kahabagan ko ulit ang mga bansang ito at ibabalik ko sila sa sarili nilang lupain. At kung sa talatang 16, Jeremias 12:16, at kung tatanggapin nila ng buong puso ang pananampalataya ng mga mamamayan ko, at kung susumpa sila sa pangalan ko, gaya ng itunuro nila sa mga mamamayan ko, na pagsumpa sa pangalan ni Baal, magiging kabilang din sila sa mga mamamayan ko. Pero ang alinmang bansa na hindi susunod sa akin, ay palalayasin ko sa kanilang lupain at lilipunin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Napakaliwanag, buksan na niyo yung banal na kasulatan. Ang Biblia sa Jeremias 12 talatang 14 hanggang 17, napakaliwanag sa talatang 16, kung tatanggapin nila ang pananampalataya ng buong puso, ang pananampalataya ng mga mamamayan ko, at susumpa sila sa pangalan ko, at hindi na sila susumpa sa pangalan ni Baal, na gaya ng pagsumpa nila sa pangalan ng Baal, ay magiging silang kabilang sa mga mamamayan ko. Ibig sabihin, kabilang sila sa bayan ng Diyos, kabilang sila sa pananampalataya ng Diyos, kabilang sila sa tunay na reliyon ng Diyos. Ay hindi na sila susumpain at lilipulin at palalayasin ng Diyos. Talatang 17. Basahin niyo sa banal na kasulatan para hindi kayo maloko. Jeremiah chapter 12 verse 14 to 17. Now again, I will read the Douay-Rheims version after salita ng Diyos Biblia na Tagalog version. Ito naman sa Catholic version ng Old Testament in the book of the prophet Jeremiah, one of the major prophets, chapter 12 verse 15 to 17. Ito po ang ating matutunghayan. Jeremias 12, 14 hanggang 17. Thus saith the Lord, against all my wicked neighbors that touch the inheritance that I have shared out to my people Israel, behold, I will pluck them out of their land, and I will pluck the house of Judah out of the midst of them. Napakaliwanag pala. Yung umaangkin sa inheritance, ibig sabihin yung ibinibigay ng Diyos na pagpapala sa Huda. Yung mga kapitbahay nila, inangkin nila na sa kanila mismo, sila ay paparusahan ng Diyos. Tatanggalin sila ng Diyos sa sanlibutan. At ang Huda ay ililigtas ng Diyos sa kanilang gitna, sa mga bayan, sa kapitbahay, na ito tinuturing dito, tinutukoy, mga pagano na bansa, na hindi Israel at Huda. Ito yung mga false religions, mga false pagan nations na hindi tao ng Diyos mismo sa lumang tipan in the time of Yahweh in the Old Testament. Verse 15 to 17, the Douay-Rheims version, Old Testament, English version, Catholic edition reads, and when I shall have plucked them out, I will return and have mercy on them, and I will bring them back, every man to his inheritance, and every man into his land. Verse 16, and it shall come to pass, if they will be taught and will learn the ways of my people, to swear by my name, the Lord liveth, as they have taught my people to swear by Baal, that they shall be built up in the midst of my people. But if they will not hear, I will utterly pluck out and destroy that nation, saith the Lord. So talatang 17, napakaliwanag, if they will not hear, I will pluck them out and destroy them, saith the Lord. Kung hindi sila makikinig sa pananampalataya ng mga tao ng Diyos, sa tunay na reliyon, sa tunay na aral ng Diyos, tatanggalin sila, lilipulin sila ng Diyos, kukunin sila ng Diyos, at lilipulin sila ng Diyos kung hindi sila makiisa sa pananampalataya, sa tunay na reliyon na itinatag ng Diyos mismo. Dito ayon sa ni Propeta Jeremias sa salita ng Diyos ng buhay at Douay-Rheims version English Bible in the Old Testament, Jeremiah chapter 12 verse 14 to 17. Kaya importante na malaman natin ang Hinduism ba, ang Islam, tunay na reliyon na itinatag ng Diyos upang tayo magpasakop sa kanila. Kasi limbawa, kahit hindi natin kilala ang Hinduismo, kung ito talaga tatag ng Diyos sa tunay, dapat tayo magpasakop sa Hinduism. Iwanan natin Katolisismo. Kung hindi ang Katolisismo tatag ng Diyos, Hinduismo ang tatag ng Diyos, o Islam o Muslim, dapat iwanan natin Katoliko, ang Kristyanismo, at sasapi tayo sa Hinduismo. Yan ang tanong. Ito napakasimple kasi sabi ng Diyos ayon sa talata ng Biblia, Salmo 127 talatang 1 hanggang 2 at Jeremias 12, 14 hanggang 17. Ang tanong, ang Diyos ba mismo
personalmente nagtatag ng Islam? Ang Diyos ba mismo personalmente nagtatag ng Hinduismo? Alam ng mga Hindu, pati mga pari ng mga Hinduismo. Wala sa kanilang Vedas, sa kanilang mga nakasulat na mga banal na kasulatan, sa kanilang mga turo at aral, na ang Diyos mismo personally nagtatag ng Hinduism. Nobody knows among the Hindus who built the Hindu religion or Hinduism. Ibig sabihin, pag hindi talaga sigurado na Diyos nagtatag ng Hinduism, hindi yan sa Diyos. Kasi pag sa Diyos, alam na alam talaga lahat ng mga Hindu. Wala nakakalam Basahin nyo sa dictionary, meron ba sinabi dyan, Diyos nagtatag ng Hinduism? Ito namang Islam, isa din ito. Sa Muhammad Marmajuk Piktal, sa Surah chapter 5 verse 1 to 3, nandyan na nakasulat that Muhammad established the religion of Islam. Si Muhammad daw nagtatag. Tao lang si Muhammad, hindi Diyos. Porque na lang kung Diyos ang pagkikilala ng mga Muslim kay Muhammad, pero hindi naman pala, tao lang. Sinabi dyan sa Quran nila, sa banal na Quran nila, sa banal na Biblia nila ng Muslim. Nandyan, bumili kayo ng Muhammad Marmajuk Piktal na Quran translation in English. Surah chapter 5 ayat verse 1 to 3. Nandyan yan, napaloob dyan. Anong sabi ni Muhammad Marmajuk Piktal? Muhammad established the religion of Islam. Hindi yan madidinay, hindi sinabi na Allah or God established Islam. So si Muhammad lang pala na tao. Lahat ng Muslim sa buong mundo kilala si Muhammad. Propeta lang nila, tao. Hindi naman Diyos o Allah si Muhammad. Hindi pala si Allah ang direkta. Kasi kung si Allah, alam ng mga Muslim yan na talagang si Allah pumunta sa lupa, nagtatag ng kanilang samahan na umma or mga Muslim sa buong sanlibutan mula sa panahon ni Muhammad. Diba? Napakaliwanag, dilaglag lahat. Confucianismo, tinatag lang ni Confucius. Taoismo, tinatag lang ni Lao Tse. Ng ibang mga world religions, pagan religions yan, aside from Roman Catholicism, tatag yan ng tao. Pati Muslim. Magdebate kami ni Kenny Bomber, dito ko siya bubutasan. Babanatan ko talaga ito si Kenny Bomber na English-American Muslim. Kawawa talaga to, bugbugin ko talaga to sa debate. Wala tong kalaban-laban sa akin Ito si Rashid Indasan, takot na takot din sa akin. Rashid, di mo kaya si Chief Roman Catholic Apologist ng Simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas. Walang kakaya sa inyo lahat dito. Kahit magtulungan pa kayo mga Muslim, mga Sunni, mga Shiite, kahit pa Amerikano na Muslim o taga-Europa, hindi nyo kaya ang Simbahang Katoliko mula pa nung una hanggang sa huling panahon na pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Hindi nyo kaya kami. Kahit pag-gera, hindi nyo kami kaya. Wala talaga kayo kaya. Bakit sinabi ko kahit gera hindi nyo kaya ang Iglesia Katolika? Kasi tatag kayo ng tao na mahina, masakitin. Itulad mo ngayon, Rashid Indasan, masakitin ka. Hindi mo kaya kahit suntukan Hindi mo kaya masakitin ka kasi tatag ka lang ng tao. Kami, magkakasakit din kami mga Katoliko. Pero we will be resurrected. And even in this earth, ang inheritance namin ng Iglesia Katolika, ng Kristyanismo na tunay na tatag ng Diyos ayon sa Biblia at sa lahat ng mga referensya. Tatag talaga to ng Diyos na naging tao ang ating Panginoong Kristo. Ito talaga ang lalaganap. Ito talagang mananalo, magwawagi sa mga gyera. Tingnan nyo sa kasaysayan. Natalo bang Iglesia Katolika sa gyera? Pag may nabasa kayo na history, natalo ang buong Iglesia Katolika sa buong mundo sa isang panahon, sa isang yugto, sa gyera. Sa gera ng patayan, ng espada, ng baril, ng kung ano man. First World War, Second World War, nataro ang Iglesia Katolika. Magre-resign ako sa Chief Roman Catholic Apologist ng Simbahang Katoliko. Natatawa ako dito sa mga ibang mga reliyon. You are not true. Wala kayo dito. Sa lupang ito, wala kayo. Kahit man bakbakan. Kaya nga nakikita ko sa sine nung maliit ako pang bata. Good and evil, yung aktor sa kanyang mga kalaban. Patayan, barilan. Sinong nanalo? Yung aktor. Kasi yun talaga ang tunay. Yung mga kalaban, kahit marami pa sila, ang pangit ng mukha, marami pa silang armas, talo. Ganyan din ang drama ng sanlibutan ng Diyos at ng tao. Pag hindi tatag ng Diyos, kahit pa magyere, talo talaga kayo, maubos kayo, mamatay kayo. Tulad ng ginawa ng Abu Sayyaf sa Mindanao. Binaril at pinatay ng mga Katolikong sundalo ng mga Armed Forces of the Philippines. Isampol pa lang yan. Hindi pa yan buong Iglesia Katolika sa buong Pilipinas. Kaya mga Muslim,
Hindi pa kayo umabot ng 10%, siguro mga 3 to 5% pa lang kayo sa buong bansang Pilipinas. Kaya ako, ang Chief Roman Catholic Apologist, is a symbol sa katapakan ng mga Katoliko na Kristiyano na hindi natatakot sa inyo. Kahit pa tayo magsuntukan. Ninaawa kami sa iyo. Kasi ang reliyon namin, reliyon ng pag-ibig, nagpagpapatawad kahit gano'n kay kasalbahe mga Muslim. Kilala kay kasalbahe ng Islam dito sa bansang Pilipinas. Number 1 na yung Abu Sayyaf. Kahit na napatay silang lahat ng mga sundalong Katoliko. Pero napakaliwanag, hindi sundalong Katolikong salbahe dito na kasapi ng gobyerno ng bansang Pilipinas, mga Katolikong sundalo. Nakipagbarilan sa Abu Sayyaf, kundi ang lumaganap na masama ng mga tao, mga Muslim at Islam, itong mga Abu Sayyaf sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pero nanalo ba? Natalo. Personal pa tayo, Rashid, one-on-one tayo. Hindi ka mananalo sa Chief Apologist. Hindi ka mananalo, Rashid. You are just nobody here on earth. Hindi ka nga nanalo sa debate. Kinawawa ka nga ni Jerry Sibilia na Sabadista. Hindi naman yung tunay na Kristiyano at Katoliko. Lalo pa sa amin, nagdebate tayo, talong-talo ka. Kung hindi ka makalusot sa debate, pwede tayong kumbate. Hindi ka rin manalo. Wala talaga. Down. Kasi hindi naman tatag ng Diyos. Ngayon, paano natin masasabi na itong Iglesia Katolika tatag na talaga ng Diyos? Dahil ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, tatag personally by God. It is God who established the church, His people. Siya mismo. Hindi siya nagsugo, nag-utos ng anghel. Hindi siya nag-utos ng propeta. Hindi siya nag-utos sa kanino mang tao para magtatag ng kanyang iglesia. Hindi siya mismo. Kasi pag hindi siya personally nagtatag ng kanyang samahan, kanyang reliyon, kanyang iglesia, kanyang bahay, kanyang templo, hindi yun sa kanya. Halimbawa, kung nag-utos ako ng isang tao, magtatag ng bahay, talaga, yung inutusan ko, yun ang may-ari. Siya ang naggumawa. Walang tao makatupad sa pag-utos ng Diyos kung magtatag ng iglesia kasi hindi kaya yan ng tao. Why? Kasi dapat yung simbahan, samahan ng Diyos, yung reliyon ng Diyos, dapat, kung tatag talaga ng Diyos, mag-utos siya ng tao, kaya din ng tao na inutusan niya na mapanatili yung simbahan niya. Yung templo niya, hindi magigiba, hindi masisira. Kung mag-utos ang Diyos ng tao, tao lang, hindi Diyos mismo ang nagtatag ng templo, ng bahay, masisira. Ano bang templo hindi masisira dito, natatag ng tao? Kaya ang Diyos hindi titira sa templo, natatag lang ng tao. Kaya yung mga tatag ng tao, mawawala yon. Pero ang tatag ng Diyos, mawawala ba? Yung building mawawala, pero yung kabuuan, hindi. Ang dami ng basilika, ng Iglesia Katolika, kahit material, nawawala ba? Nagbagyo, naggera, maraming nakasurvive dahil tatag yan ng Diyos. Kahit inutusan ng tao. Kasi Diyos mismo nagtatag kasama ng tao na inutusan niya. Pero kung hindi ng Diyos, tao lang, mawawala yan, mga templo. Wala nga sila, namamatay nga sila. Si Muhammad, saan na ngayon? Si Confucius, saan na ngayon? Di ba patay na? Meron ba silang pagkabuhay na maguli? Have they been resurrected? Muhammad of Islam? Hindi ako takot dyan kay Muhammad. Kinain lang yan ng bulate, tapos magsyahada ka nga Muhammad Rasulullah. Si Muhammad inutusan ni Allah na magtatag ng Iglesia Islam. Walang ganyan. Pero to give you a thrill, papatuloy natin sa susunod na palabas natin. Every night I will have a live stream. Thank you very much for watching this episode. Basta pinalam ko na sa inyo, pag reliyon na hindi personally, persona mismo, siya nagtatag, nag-utos ng anghel o tao, hindi ang tunay. That is false because God Himself would build His own people, would found His own religion. God Himself, siya mismo ang magtayo ng kanyang samahan. Papatunayan ko yan sa inyo sa sunod na mga kabanata ng ating live stream gabi-gabi mula ngayon hanggang maabutan tayo ng Panginoon Kristo, God willing. Basta ang Iglesia Katolika, panalo ka palagi sa debate, kahit sa kumbate,
Sa gera espiritual, panalo ang Iglesia Katolika, gera material, panalo ang Iglesia Katolika, ang lahat ng kalaban ng Iglesia Katolika, mga Muslim, mga Hindu, mga Pagano, talunan. Talo sa debate, talo sa kombate. Maraming salamat po. Good night and God bless. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.